Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Feed Your Mind Inc. Inc. May pasabog si Antonio Trillanes sa darating na hearing sa April 22 ayon kay Benny Abante. Sa isang panayam, ibinulgar ni Abante ang dahilan ng pagdalo ni Trillanes sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Diin ni Abante, mayroong tinatago si Trillanes na karagdagang impormasyon na dapat maisiwalat sa publiko sa tulong ng Anti-Money Laundering Council. May papakita na umano ni Trillanes ang kanyang mga aligasyon laban kay BP Sara at sa asawa nitong si Mans Carpio kapag nakita na ang kanilang bank account. Ayon kay Abante, actually mayroon pang tinatago si Trillanes na dapat pa niyang isiwalat ngayon kapag ipinatawag namin yung AMLC, makikita na yung bank account. Sige, good luck sa kay Trillanes na magtistigo laban. Bakit testigo ang sinasabi? Wala pa namang trial. But sige lang. Ito yung malala ko yung comment ni retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Sabi niya, itong mga kongresista, alam nila na wala silang numero sa Senado. Alam nila na matatalo sila sa impeachment trial sa Senado. Kaya, ang ginagawa ng mga kongresista ngayon, lahat na lang ng ebidensya nila, ilalabas na sa mini trial sa House Committee on Justice para sirain nila si BP Sara. Yon ang opinion ni retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. So, yan, nilabas na nila si Madriaga. And kung ako ang mag-assess sa pasabog ni Madriaga, ano yan, kuitis. Kasi yung kanyang mga aligasyon, puros narrative, kwento, na wala namang ebidensya, yung solid ebidensya. Yung mga pictures, those are not solid evidences. Palpak na nga siya sa palpak na siya sa painting ni Madam Tanya Gaisano Lee. Palpak na siya doon sa mga cheque na ipinakita niya. Ang dami niyang kapalpakan. Kaya sana dumating na ang panahon, aabangan ko yung tatayo yang Madriaga na yan sa impeachment trial para ma-cross-examine ng mga abogado ni BP Sara at ma-cross-examine ng mga senator judges. Ito naman natin, Trillanes. Ang dami nang sinasabi ni Trillanes. 2016, naglalabas na siya ng mga alam daw niyang baho ng mga Duterte. Kaya wala namang epekto. Kahit siniraan niya si Mayor Duterte before yung 2016 election, walang naniwala sa kanya. Nanalo pa rin si Tatay Digong. Then nagpatuloy yan. During the Duterte presidency, ang dami niyang nilabas. May mga Bikoy, may mga Matubato, may mga Las Cañas, kung sino-sino yung pinapalabas niya. Ngayon, meron siyang Madriaga. So, sige, abangan namin, Congressman Abante, yung pasabog na sinasabi mo. Kung bank records, may maalala ko. Nung hearing sa Quadcom, may taga Anti-Money Laundering Council. Point blank, diretsahan sinabi niya, yung mga data na ipre-present ni Trillanes, hindi galing sa amin yan. Kasi ito, ang mga kwan ng AMLC, sinasabi ni Trillanes,
Kailang taga-MLC nagsabi, wala kaming ibinigay na impormasyon sa kanya na ganyan. Hindi yan galing sa amin. So, tingnan natin kung anong mangyari sa April 22. Ang importante dyan yung bank records. Ang mga bangko ba at this stage, ilalabas na nila dahil may subpoena ang House Committee on Justice, naglabas na sila ng bank accounts. Tingnan natin. Baka masampahan sila ng kaso sa korte. Yung Bureau of Internal Revenue, sinampahan na ng kaso sa Regional Trial Court. Itong Committee on Justice, sinampahan na ng kaso para yung income tax returns ni BP Sara hindi mailabas. At this moment, kung sa trial yun, pwede na yun. Sa ngayon, hindi pa napapanahon. Maalala ko yung sabi ni BP Sara, yang illegal wealth na yan, kung mapatunayan ninyo na may illegal wealth ako, magre-resign ako kaagad, right now. So, no need for an impeachment trial kung mapatunayan nila. Wala naman silang ebidensya. Kaya nga nagsusumon pa sila, naghahanap pa ng income tax return, naghahanap ng bank records kung ano-anong hinahanap para may attach nila doon sa impeachment complaint na isasubmit nila sa Senado. Inamin niya ni Congressman Joel Chua na we need solid evidences. Kaya, ayun, nagsusumon kami para madagdagan, para maging malakas ang kaso na maisampa laban kay BP Sara. O ano yon, di ba pag-amin na kulang ang kanilang ebidensya. So, good luck, ex-Senator Trillanes, sa iyong testimony sa April 22. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo og mga buslot ang iyang atop. Nagid kaayo tungod sa kadugayon na sa iyang atop, inani na gid ang itsura. Og mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Awak ka diyan. Basik ka. Sandy grabe. Doon si mana kakataas oh. Ay, pagalas sa lugar. Tulog na. Tulog na rin ka. Ha? Og karon managid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Napulihan na gid to ang ilang mga atop nga daot na. May ngapon sa tanan. Salamat kayo nga naanyabot nga naimalmo nga kasing-kasing nga nitabang sa mua. Nga kung wala ning yero, maulanan gid mi perminti diri sa amua. Pero salamat kaayo sa dako kayo nga pagtabang sa mua nga malumong kasing-kasing nga tawo. Salamat kayo and God bless. Salamat kayo sa nagtabang sa mua nga napulian ang among atop nga napulo ka tuig nga di na mi kaulanan.
Oo nga naay malmo nga kasing-kasing na nitabang sa mua nga di na miga kaulanan. Salamat kay ante.